Hey mga kababayan, kumusta? Welcome back sa channel ko. Kung bago ako pa lang dito, ako nga pala si Anthony Basquit. And today, isi-share ko sa inyo ang journey ko sa pagiging warehouse worker dito sa Pilipinas hanggang pagdating dito sa Canada. Sobrang dami kong natutunan at sana makatulong itong vlog na ito para sa mga gusto magtrabaho abroad. Way back in the Philippines, ang unang trabaho ko sa Pilipinas ay warehouse worker. Alam ko medyo basic lang yan pero sobrang dami kong natutunan. Pagdating ko sa warehouse, nagsimula ako bilang utility worker pero hindi ko akalain na magiging forklift operator din ako. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin yung skill na yon. Kaya naman sobrang thankful ako dyan. Pero bago pa yan, nagkaroon din ako ng experience sa construction kasi contractor yung tatay ko. So when I was that young age, hindi ko alam na mga natutunan ko sa construction magiging malaking bagay pala sa future ko. Kasi nandito na ako sa Canada at nagagamit ko yung mga skill as a construction worker sa mga sideline ko especially. O di ba lahat ng ginagawa at natututunan mo magagamit mo din balang araw. Kaya kung ikaw na nagbabalak mag-abroad, gamitin mo din yung mga skill na natutunan mo. Fast forward today, nandito na ako sa Canada at lahat ng natutunan ko sa Pilipinas, ginamit ko pa rin. Nagpatuloy pa rin ako sa warehouse industry dito. Yung mga experience ko sa Pilipinas, yun ang mga naging foundation ko para ma-adapt ko yung trabaho dito. Hindi lang ito tungkol sa technical skills, kundi yung mindset at adaptability na natutunan ko sa Pilipinas yung tumulong sa akin para mag-adjust ako dito sa Canada. Pagdating ko ng Canada, sobrang overwhelming, puno ng excitement at gratitude. Ang summer dito ay napakasaya. Ang lugar napakaganda, malinis at yung hangin sobrang fresh. Parang gusto ko na agad mag-explore. Pero syempre, hindi lang puro excitement. Reality hits dahil mabilis ang takbo ng buhay dito. Kailangan mo mag-adjust agad. Halimbawa, pagdating ko dito, naghanap agad ako ng trabaho. At tulad sa Pilipinas, warehouse worker pa rin ako. Forklift operator din, same role. Pero dahil mabilis ang pace dito, nag-adjust agad ako. Ngayon, paano nga ba maghanap ng trabaho dito sa Canada? Hindi mo na kailangan magpunta sa mga establishment para magpasa ng resume. Merong mga online site na dun ka magsasubmit ng application mo, like Indeed.ca, Jobbank, BusyWorks, at marami pang iba. Ang isang challenge ko pagdating sa interview is grabe akong kabahan. Minsan hindi ko alam kung paano ako makipag-communicate nung una at may mga pagkakataon na hindi ko sila maintindihan. Pero mabilis akong natuto. Sa job interview naman, mga basic tungkol sa iyo ang itatanong. Wala nang paligoy-ligoy pa. Lahat ng tungkol sa job description ang itatanong. Walang logic o crucial na question ang itatanong. Depende lang siguro sa kung ano yung ina-applyan mo. Siyempre, pagkatapos ng interview, may trade test din kung tawagin. Ititest ka nila kung talaga marunong ka mag-handle ng machine. Isa sa mga tips ko, magbasa, makipag-usap sa tao. Dahil dito sa Canada, kahit broken yung English mo, susubukan ka nilang intindihin. Hindi ka nila babastusin, kundi tutulungan ka pa nila. Kaya nag-start ako makipag-usap sa tao at hindi ko namamalayan. Ang bilis ko na pala natuto. Sa paghahanap ng trabaho dito, ang pinakamahalaga ay makahanap ka ng match sa skill mo o mga bagay na alam mong kaya mong gawin. Ang pinakamagandang approach ay mag-start ka sa trabaho na kaya mong gawin. Then later on, mag-upgrade ka ng skills mo. Kasi habang tumatagal, maraming opportunities dito sa Canada. Kasi hindi ka masyadong picky, makakita ka agad ng trabaho. Ang tip ko sa mga naghahanap ng trabaho dito sa Canada, isanapin nyo yung trabaho na may magandang benefits. Ang mga benefits dito sa Canada, malaki ang tulong sa well-being mo. Halimbawa, may health benefits, paid sick leave, at mga programang makakatulong sa pamilya mo. Hindi lang basta trabaho, kundi trabaho na may suporta sa iyo at sa pamilya mo. Pagdating naman sa sahod, maayos naman ang compensation dito. Depende sa trabaho. Generally, mas mataas ang sahod dito kaysa sa Pilipinas. Kung magtatrabaho ka sa warehouse, forklift operator, may magandang sahod syempre. May mga opportunities din na pwede ka mag-level up at mag-upgrade para makuha mo yung mataas na posisyon. Yung pagiging warehouse operator ko dito, natutunan ko pa rin yung mga iba't ibang bagay. Pero syempre, hindi ka pwedeng basta mag-relax. Dito kasi mataas ang cost of living lalo na sa Vancouver. At minsan, iniisip ng mga ibang Pilipino kapag ka-abroad ka, marami ka ng pera. Totoo yun, kung sa Pilipinas mo gagastusin. Pero dito iba ang gastos kasi dito mo rin siya gagastusin. Kaya naghanap ako ng mga iba't ibang sideline jobs. Isa sa mga naging sideline ko is maging Uber driver at Uber Eats delivery. Akala ko magiging madali lang, pero ang bilis ng takbo ng buhay dito. So, sobrang busy. Pero kahit na busy, masaya pa rin ako kasi yung mga lugar dito, grabe, sobrang ganda. Ngayon, paano ka mag-a-adjust sa klima at panahon dito sa Canada? Merong 4-season weather ang Canada. Spring, summer, fall, at ang malamig na winter. At syempre, sama mo na yung rainy season. Vancouver nga, di ba? Isa sa pinakamalaking adjustment ko dito sa Canada is yung weather. Mula sa mainit na Pilipinas, biglang nandito ka sa lugar na may 4 season. Iba't ibang experience ang dala ng bawat season. At syempre, may struggles din. Ang summer dito parang yung init sa Pilipinas, pero mas intense pa. Tapos dahil may mga araw na ang araw ay sobrang taas, ang temperature
Feeling ko parang mas mainit pa dito kaysa sa Pilipinas. Lalo na sa mga araw ng summer, halos umabot ng 35 degree. Hindi ko in-expect yun. Pero ang pinaka-favorite ko na weather is spring. Napakaganda ng mga puno, halaman at makikita mong buhay na buhay ang paligid. Ang mga bundok napakagandang tignan. Sobrang nakaka-relax. Para sa akin, ang spring ang pinakamagandang season dito. Pero may isa akong struggle about sa transition ng weather. Pagdating ng fall, nagsisimulang mag-dry ang mga dahon at unting-unting nahuhulog. Tapos yung mga araw, nagsisimulang mag-short at nagiging dark agad mga 4 PM. Parang ang aga ng gabi. At first, ginawa ko rin yung mistake sa pag-a-adapt ng changing ng season from light to dark. Parang tinamaan ako ng lungkot, homesick. Pero dapat pala positive lang. Huwag mo entertain yung sadness, hanap ka ng mga pagkakaabalahan. Positive way, enjoy mo lang, embrace the weather. Ang summer nga pala dito, kahit late na ng gabi, may araw pa rin. Opposite naman yan ng winter. Yung transition na yan, medyo mahirap kasi it feels like 7 PM when it's only 4 PM in the afternoon. Nagugulan ako minsan pero that's all parts of adjusting. At syempre, winter. Nung una sobrang amaze ako nung nakita ko yung snowfall. Hindi ko akalain na makakaranas ako nun. Sobrang majestic, parang nasa pelikula. Ang saya lang, parang ang saya tignan ng snowflakes habang bumabagsak sa langit. Pero after that, nag-adjust ako sa mga struggle ko sa winter. Lalo na sa pag-commute. Grabe ang slippery ng mga kalsada. Kung di ka mag-iingat, baka mag-slide ka. Lalo na kapag may yelo sa daan, parang naglalakad sa yelong matigas tapos sobrang lamig pa. Kung sa Pinas, rain or shine, may pasok. Dito, snow or not, papasok ka. Pero depende na lang yan sa gravity ng snow. Di naman tayo immortal, di ba? Pero ang natutunan ko dito sa lahat ng season, dapat positibo ka lang. Kahit gaano kahirap, kailangan mong ngumiti. Ayun ang ginagawa ko. Tinanggap ko na lang na malayo ako sa comfort zone ko at natuto ko bawat hakbang ko. Bawat season may kanya-kanyang challenge, pero matututo ka rin syempre mag-adjust. At sa bawat araw, magiging komportable ka rin. Ngayon, all about transit system sa Canada. Isa sa pinakamahalaga matutunan mo dito sa Canada ay ang pag-commute. Dito may bus, SkyTrain at SeaBus na nag-ooperate across the city. Pero iba talaga ang sistema ng pag-commute dito. Halimbawa, sa Pilipinas, sanay tayong 24 hours may jeep. Dito, time management ang pinakamahalaga. Ang public transit dito tulad ng bus, may exact time kung kailan sila aalis at kung kailan sila pipick up ng pasahero. Isang malaking difference na napansin ko, kapag gusto mong gumamit ng public transit, kailangan mong mag-adjust ng oras. Hindi tulad sa Pilipinas, flexible. Dito, kailangan eksakto ka sa oras. Kaya't magandang mag-advance ka ng time lalo na pag winter dahil masyadong mabilis dumilim at mas malamig. At take note, ang bus dito may designated stops lang. At kung sobrang late na halimbawa midnight, wala na talagang access sa transit pero may mga late buses pa rin. Pero don't worry, may mga alternative naman dyan. Kung kailangan mo pumunta sa malalayong lugar o kaya late na, pwede ka mag-book ng Uber or taxi. Sa buhay naman ng mga Pinoy dito sa Canada, syempre, merong ups and downs. Mahalagang alamin mo yung mga bagay-bagay para hindi ka mahirapan sa malaking adjustment ng buhay. Dapat wise ka, huwag kang padalos-dalos sa mga decision making. Maganda ang sistema dito, mahalaga lang buon loob mo para harapin ang hamon ng buhay. Huwag kang ma-overwhelm sa mga bagay-bagay. Huwag bili doon, bili dito. Siyempre, depende na lang yan kung may sobra ang pera. Kung ano yung magpapaligay sa'yo, gawin mo pa rin. Bahala ka. Huwag makipagsabayan, unahin agad mag-adjust at alamin ang culture ng pamumuhay dito. Maghanap ka ng trabaho pang long term at may magandang benefit. At kung kaya mo pang mag-upgrade, gawin mo. Dito may mga Filipino communities na nagsusuportahan. Kahit na malayo ka sa pamilya mo, parang may kababayan ka pa rin na tutulungan ka sa mga adjustment mo. Pagdating mo sa abroad, para ka magsisimula ulit. Kaya kung plano mo rin magtrabaho sa Canada, huwag ka matakot mag-adjust at matuto. Puno ng opportunities dito. Basta handa ka na magtrabaho at matuto. Like, share at mag-subscribe sa mga kwentong tulad nito. Kita kita sa susunod na vlog. Oh, follow mo na ako.